Magandang araw po, Sir Rude. Araw din po. Ano pong pangalan ng base station niyo, sir? B10 station. Ayan. At ano pong purpose, sir? Bakit nagkaroon kayo ng pagkakataon na paglibangan nyo ang stainless bees sa inyong garden? Ano pong purpose, sir? Ang unang purpose ko pa talaga pang sarili lang kasi mahilig talaga ako sa honey. Pag nagko-coffee ako, yung mga sa lemon, yun talagang inilalagay ko. Hindi ako naglalagay ng sugar. Kasi ang family ko kasi diabetic yung for family consumption. Yeah. Pero sa ngayon, tingin ko maganda talagang mag-alaga. So, profitable naman. Hindi lang sa honey. So, may ibang purpose pa. So, sa hindi lang honey, so may mga iba pang base sa pag-research ko, may mga iba pang product siya na magpo-provide. Kaya napakaganda po talaga ng pag-aalaga ng stainless steel. Katulad po ng mga, yung area nyo, sir, ay pwede sa production ng mga stainless bee pollen capsule para sa mga sabuhing manok. Hindi lang sa manok, sa tao din. Okay. Ayan. Okay. At yun po ang naging observation namin sa area nyo. Maraming mag-produce ng stainless bee pollen. Ayan. At isa pa, maraming nagiging kaibigan, sir, sa larangan ng pagbububuyog. Siyempre, marami kang makakausap, maraming makikilala, at maraming darating pa. Okay. Sir Biting, matanong lang po. Saan kayo madalas nakakarinig ng mga usapin tungkol sa stainless beekeeping? Yung mga nakakatulong sa inyo sa improvement po? Unboxing natin. Sa mga friends, marami naman? Marami akong naalalaman sa, siyempre nag-research ka din, and then siyempre sa tulong din po ni Ma'am Cecil saka ni Sir Best Friend. Sabi. So, mas marami akong nalalaman. Okay. At ito po sa Melipony Tourism Development Program, ito po ang avid pa natin na madalas mag-check ng kanyang colony, si Sir Rod Biting sa kanyang garden. Dati po, ilan lang, sir, ang colony niyo? Tatlo? Tatlo po. Ayan. Ngayon, para nag-split na si Sir, okay. Sir Best Friend, so maging 6 na siya. Opo. At times 2 ng times 2 yan. Sa loob ng isang taon, marami ang nag-multiply. Instead na magbangko ng pera sa stainless bee ay higit pa. Sa stainless bee, hindi siya masyadong alagaan. Talagang check mo lang siya. 1 week nga, halos 1 week yung check ko dyan, pinababayaan ko lang. Pag na-check mo na, okay siya, wala yung mga langgam, kung ano mga barriers dyan. So, pwede mo na siyang iwanan. Okay. At ano pong future plan nyo, sir? At kasi po, ang Melipony Tourism team ay nakasubaybay sa ating mga sinisimulang na proyekto. Meron na po, sir, kasing mga nag-i-invest ng t-shirt, may nakalagay na stainless bee na mga black bees. Ayan. At hindi lang sa t-shirt, sa mugs, sa kung ano-anong mga souvenir items. Bukod sa nagtuturo tayo, mas naniniwala sila na mayroong mga reading materials. At bukod sa mga naging research nyo, sir, pwede po ba yan maitulong natin sa ating mga kabataan, mga magsasaka? Ay, pwede po. Siyempre, habang tumatagal, mas marami yung nalalaman natin. So, siyempre, isi-share din natin sa iba para mas makatulong tayo, mas marami matulungan. Saka yung stainless bee, hindi lang siya, yung mga bee talagang tumutulong yun sa natin sa kalikasan at saka sa